Makikita nyo po ang ID number sa top left side ng e-fill ID po ninyo. And finally, fully verified na po yung GCash account ko. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-fully verified ng isang GCash account gamit ang e-fill ID. Yes, pwede na po natin gamitin ng ating digital national ID sa pag-fully verified, pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! May good news nga po ako sa inyo dahil sobrang bilis na mag-fully verified ng isang GCash account gamit ang e-fill ID o Digital National ID. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano nga ba makukuha at makikita ang ating e-fill ID o Digital National ID ay madali lang po iyon. Kailangan nyo lang po pumunta sa Google Play Store at i-search nyo po ang eGov.ph at i-install nyo lang po yun. Kapag meron ka na pong e-fill ID o Digital National ID ay pwede na po tayo mag-fully verified at kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na dapat po natin gawin ay i-make sure po natin na updated po ang ating GCash application sa Google Play Store. At bago po tayo magsimula ay dapat naka-ready na po ang Digital National ID ninyo o yung e-fill ID. At kapag okay na ay simulan na po natin. Ang unang step na kailangan po natin gawin sa pag-fully verified ay pindutin lang po natin yung profile na nasa baba. At kung makikita nyo po ay nasa basic level pa nga lang po yung GCash account ko at mamaya ay fully verified na po yan gamit ang e-fill ID. Ang next step ay pindutin lang po natin yung verify now. Makikita po natin dito yung mga tips sa pag-upgrade ng ating account at pindutin lang po natin yung verify now na nasa baba. After po nyan ay kailangan po natin magsagot ng form. Ang unang sasagutan po natin dito ay ang pagbibigay po ng birthday natin. Are you a Filipino? Sagutan lang po natin ng yes at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito makikita nyo na po yung mga accepted na valid IDs na tinatanggap po ni GCash sa pag-fully verified. At ang kagandahan po ay nasa pagpipilian po yung e-fill ID o yung Digital National ID kaya pwede natin itong magamit sa pag-fully verified. Piliin lang po natin yung e-fill ID na nandito po sa listahan. Bago po tayo mag-submit ng e-fill ID o Digital National ID natin ay mababasa po natin dito yung mga tips and advices bago po natin gawin yon. At kapag naka-ready na po tayo sa pag-picture ng ating Digital National ID o e-fill ID ay pindutin lang po natin yung confirm. Reminder lang po sa inyo na ang unang ini-scan po dito sa e-fill ID natin o yung Digital National ID natin ay yung front side o yung harap. And after naman po nyan ay proceed naman tayo dito sa likod o yung back side ng valid ID natin. Bali ang ginawa ko po dito sa e-fill ID ko ay parehas ko pong trinay yung naka-portrait and naka-landscape na valid ID ko. At kapag okay na po yung valid ID po natin ay mag-proceed na po tayo sa next step na selfie o yung pag-scan ng face. Ang advice po sa atin na mag-wear po ng proper attire at dapat mag-match po yung selfie natin sa picture po natin sa valid ID po natin. And also, remove your cap, mask or glasses at kapag okay na, pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. Get ready to take a photo of yourself at kapag naka-ready na po tayo at selfie ready na, pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Habang nag-i-scan po kayo ng face ay just make sure lang po na nasa frame po kayo at mabilis lang naman po yan. And after po nyan ay mag-proceed na po tayo sa next step na kung saan may sasagutan po tayong form. Just make sure lang po na lahat po ng information na ibibigay po natin ay kailangan nasa valid ID rin po natin. Kailangan na kompleto rin po at tama po yung spelling. At kapag okay na, pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. Ang unang sasagutan po natin dito sa form ay yung ID information. Dahil nga po na-scan na po yung valid ID natin o yung Digital National ID natin o e-fill ID, nakalagay na po yan dito sa may ID type. So automatic na po yan. Automatic na rin pong nakalagay dyan yung first name, middle name at last name po natin. Ang pinaka-importante at mahalaga po nating sagutan dito ay yung ID number. Ang tanong, saan nga ba makikita ang ID number sa ating e-fill ID o Digital National ID? Makikita nyo po ang ID number sa top left side ng e-fill ID po ninyo. To give you an example kung saan nga ba makikita ang ID number sa ating e-fill ID ay makikita nyo po yan dyan sa screen. After po natin sa ID number ay proceed tayo dito sa salutation at sa civil status. May pagpipilian naman po dyan kung single, married, separated, or widowed. And after po nyan ay kailangan po nating i-double check yung contact number na parehas po sa SIM card na gamit natin sa pag-fully verified. And also, kailangan din po nating sagutan itong place of birth o yung lugar ng kapanganakan po natin. Pagkatapos po natin dyan ay mag-proceed naman tayo dito sa address in the Philippines. Dito po ay kailangan po nating ibigay yung current address po natin or kung saan nga ba tayo kasalukuyang nakatira. Ang kagandahan lang po sa pagsagot ng form natin dito kay GCash ay hindi na po tayo mahihirapan dahil may pagpipilian na po dyan. After po nating sagutan yung address po natin ay mag-proceed naman po tayo dito sa ating work details. Sa ating work details, ang unang sasagutan ay yung employment type.
Kailangan mo lang pong pumili kung ikaw ay government employee, OFW, private sector employee, self-employed, student, or unemployed. Pili ka lang po dyan. Ang next naman po dyan is yung rank and position. May pagpipilian na rin po dyan kaya hindi ka na po mahihirapan. Pagdating naman po dito sa nature of work ay kailangan lang po nating ilagay kung saan ka bang category or field tayo nagtatrabaho. Tinatanong din po dito yung source of fund natin kung saan nga ba manggagaling yung pera po natin. Ang kadalasang sinasagot po dito ay ang cash on hand. Kung kayo naman ay nagtatrabaho, pwede pong salary. Nakadepende na po talaga sa inyo yan. After po nyan ay yung expected monthly transactions kung below 50,000, 50 to 100,000 or above 100,000. Ang pinili ko po dito ay yung above 100,000. Dito naman po sa main purpose sa opening an account ay pwedeng bank transfer, insurance, invest money, pero dito ang pipiliin ko po ay savings. Bago po tayo matapos sa pagsagot ng form ay may dalawang questions po tayong kailangan sagutan. Ang una, are you a politically exposed person or PEP? Ang sasagot po natin dito ay no. Ang pangalawa, to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Ang sasagot po natin dito ay yes. At kapag okay na, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Ang pinaka last step na kailangan po nating gawin ay kailangan po nating i-double check or i-review lahat ng information na sinagot po natin kanina. I-double check po natin yung mga basic information like ID number, first name, middle name, and last name po natin, pati na rin po doon sa mga sinagutan po natin kanina. At kapag okay naman po at tama po lahat ng na-double check po natin, ay pindutin lang po natin yung checkbox na may nakalagay na I accept to the terms and conditions. Ang pinaka last step na kailangan na lang po natin gawin ay kailangan po nating i-confirm yan. After po natin mapasa yon ay kailangan lang po natin maghintay within 7 days. Dadaan pa po kasi yan sa review and approval ni GCash, lalo na po sa e-fill ID natin. Ang simpleng may advice ko lang po sa inyo ay just make sure lang po na malinaw yung pag-scan nyo sa inyong e-fill ID o Digital National ID. At ayun lang po yung simpleng steps na kailangan nyong gawin at sundan sa pag-fully verified ng isang GCash account gamit ang e-fill ID. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang ang napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!